ng bayan, maasahan anumang panahon. Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang update sa lagay ng panahon at sa binabantayan nating si Bagyong Aghon ngayong araw ng Lunes, May 27, 2024. Mabilis na lumakas ang Bagyong Aghon at ngayon ay isa na itong ganap na typhoon category. Sa kasalukuyan, ang sentro ng Bagyong Aghon ay huling namataan sa silangang karagatan ng Aurora. Ito ay mabagal na kumikilos sa hilagang silangan na direksyon sa bilis na 10 km per hour at inaasahang magpapatuloy ang tatahakin ang hilaga-hilagang silangan papalayo sa kalupaan ng bansa. Taglay pa rin ito ang mapaminsalang lakas ng hangin na aabot sa 140 km per hour malapit sa gitna at gustiness na aabot naman sa 170 km per hour. Sa ngayon ay visible o kita na rin ang mata nito at ito ay isang senyales na isa na itong malakas at mapaminsalang bagyo. Maswerte tayo dahil hindi ganito ang intensity ng bagyo habang binabagtas ang ating kalupaan. Ayon sa forecast nito, posibleng hanggang typhoon intensity na lamang ito ayon sa Pag-asa ngunit ayon sa forecast ng Joint Typhoon Warning Center ng Amerika, posibleng umabot ito sa super typhoon na may peak intensity na aabot sa 215 km per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa timog silangan na bahagi ng Isabela, ang hilagang bahagi ng Aurora, at sa Polillo Islands. Signal number 1 naman sa hilagang silangan at timog na bahagi ng Isabela, ang silangang bahagi ng Quirino, eastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, Rizal, northeastern portion ng Laguna, the northern and central portions of Quezon, at ang kanlurang bahagi ng Camarines Norte kasama ang Calaguas Islands ayon naman sa rainfall forecast na inilabas ng Pag-asa, para sa tinatayang dami ng ulan, ngayong gabi hanggang bukas ay posibleng umabot sa mahigit 50 hanggang 100 mm ang matatanggap na pag-ulan sa Isabela at sa northern portion ng Aurora. Ayon sa forecast track nito, ang Bagyong Aghon ay kikilos pahilagang silangan sa katubigan ng Philippine Sea. Maaari itong lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng hapon o gabi bilang typhoon category. Ayon din sa forecast, patuloy na lalakas ang bagyong si Aghon sa susunod na 2 araw habang kumikilos ito pahilagang silangan sa katubigan ng Philippine Sea o sa silangan ng Northern Luzon. Maaaring magsimula ang paghina nito sa tanghali o gabi ng Miyerkules habang ito ay nagsisimulang magkaroon ng interaction sa mga hindi favorable environment ng karagatan. Sa kasalukuyan, nakararanas pa rin ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon lalo na sa silangang bahagi particular sa Aurora, Isabela at Quezon. Pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan na maging alerto pa rin sa banta ng pagbaha at landslides. Dahil sa malawak pa rin ang Calapa na sakop ng bagyo, makararanas pa rin ngayong araw ng mga mahihinang pag-ulan ang maraming lugar sa bansa gaya sa La Union, Pangasinan, Ilocos Provinces, Northern Palawan, Occidental Mindoro, Capiz, Samar at Leyte Provinces, Cebu, Bohol at Bicol Region. Ang mga bagyo lang ito ay dulot ng pinagsamang epekto ng thunderstorms at trough ng bagyo. Posible na rin na ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa sa susunod na mga araw o linggo dahil sa pagdaan ni Bagyong Aghon sa kalupaan ng ating bansa. At dahil nga sa bahagyan nitong paglakas habang nasa Philippine Sea, asahan na sa mga susunod na araw ay unti-unti na rin itong hihilain ang southwesterly wind flow o ang mahinang habagat. Makakaapekto naman ang pag-uulan nito sa kanlurang bahagi ng bansa partikular sa Palawan, Zambales, Pangasinan, Mindoro Provinces, Bataan, at La Union at possible rin sa Metro Manila. Sa ngayon, posible ring ulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa mga thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ito po ang weather update ng bayan, maaasahan anumang panahon.